Ayaw mag-asawa ng babaeng ito. Pero gusto niyang magkaanak, kaya pumunta siya sa klinik ng kanyang kaklase para sumailalim sa artificial insemination. Hindi niya inasahan na dahil sa kalidad ng sperm na napakaganda, hindi lang siya matagumpay na nagkaroon ng isang matalino at bibong anak na lalaki, kundi mas mataas pa ang IQ ng bata kumpara sa iba. Isang araw sa klase, pinag-drawing ng guro ang mga estudyante ng family picture. Pero sa buong buhay ng bata, hindi pa niya kailanman nakikita ang kanyang ama. Kaya para matapos ang takdang aralin na bigay ng guro, gumamit na lang siya ng tadpole bilang pamalit, para maging katulad ng kanyang mga kaklase, na may gwapong ama sa kanilang tabi. Alihim siyang pumunta sa ospital kung saan nagpabuntis ang kanyang ina. Nag-aalala siyang baka hindi ibigay ang impormasyon ng donor. Kaya nagsinungaling siyang mayroon siyang leukemia, at kailangan niya ng bone marrow transplant. Nang marinig ito, hindi na nag-isip pa ang doktor, at agad na binuksan ang computer para maghanap. Pagkatapos sinabi niya sa bata na huwag mag-alala. Pumirma raw ang donor sa isang kasunduan, na kung may emergency maaari siyang kontakin mismo. Nang makitang nasa computer ang impormasyon ng kanyang ama, nagsinungaling ang bata na ang nanay niya ay naghihintay sa labas, dahil alam niyang matagal nang may lihim na pagtingin ang doktor sa kanyang ina. Kaya habang wala ang doktor, isinaksak niya ang inihanda niyang USB sa computer para kopyahin ng files. Pag-uwi niya ng bahay, isinaksak niya ang USB sa computer para hanapin ang impormasyon ng kanyang ama. At sa ganoong paraan, gamit ang address na nasa files na hanap ng bata, ang bahay ng amang hindi pa niya nakikita kailanman. Pero hindi niya inasahan na ang magbubukas ng pinto ay isang lalaking magulo, ang balbas at bigete. Sa sandaling iyon, ang imahe ng isang ama sa isip ng bata, na matipuno at makisig, ay tuluyang gumuho. Tinanong ng lalaki ang bata kung sino ang hinahanap niya. Hindi naman siguro ito ang bahay ni Mr. Kim Ki-hong, di ba? Ako si Kim Ki-hong. Kayo po ba ay nakaranas ng mag-donate ng sperm sa Amerika? Ano? Sperm? Alam mo ba kung ano ang sperm? Buti na lang kung hindi kayo. Pasensya na sa abala. Polem. Sa sandaling isinara niya ang pinto, bigla siyang may naalala. Noong nasa kolehiyo pala ang lalaki, mayroon siyang isang napakatalik na kaibigang Chinese. Isang araw nakita niya ang mga kaklase niya na nagpupustahan kung sino ang matagumpay na makakapag-donate ng semilya. Siya ang makakakuha ng buong premyo. Pero kahit nahikahos sa buhay ang lalaki, gusto niya ring patunayan ang kanyang sarili. Kaya naman ipinusta niya ang lahat ng kanyang pera. Kaso nalasing siya noong gabi bago ang donasyon. Kaya masyadong tumaas ang alcohol sa dugo niya at hindi siya nakapasa. Para mapanalunan ng pastahan, naisipan niyang idamay ang kanyang matalik na kaibigan. Noong una na ayaw pumayag ng kaibigan niya. Pero nang marinig niyang mahahati nila ang premyo, walang pag-aatubili siyang pumayag. Sa ganoong paraan ginamit ng lalaki ang pagkakakilanlan ng kaibigan niya para makumpleto ang donasyon. Nang malaman niya ang katotohanan, hindi na magkamayaw sa tuwa ang bata. Agad siyang nag-impake para pumunta sa China. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay para hanapin ang kanyang ama. Ngunit pagdating pa lang sa airport, hinarap na niya ang kanyang unang problema. Mag-isa ka lang. Opo, mag-isa lang akong pupunta sa China. Pero si mama po ang naghatid sa akin. Sabi niya malaki na raw ako. Kaya ko na raw gawin ang mga bagay-bagay mag-isa. Ang mama ko po ngayon ay nandoon at pinapanood ako. At dahil sa pambabola ng bata, pinadaan na rin siya ng staff. Matapos ang isang araw at isang gabing biyahe sa eroplano, sa wakas ay nakarating na rin ang bata sa kanyang destinasyon. Salamat po. Manong driver dito po, at sa tulong ng manong driver, sa wakas ay nahanap din ng bata ang bahay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon ang bata ay sabik na sabik at kinakabahan. Para i-record ang masayang sandaling ito, kinuha niya ang kanyang camera para i-video ang lahat. Papa, ako po, anak niyo po. Naguguluhan ang lalaki. Wala pa nga siyang kasintahan. Saan naman kaya nanggaling ang malaki na niyang anak? Nang makitang walang ibang tao sa paligid, naisip niyang siguradong nagkamali lang ng tao ang bata. Kaya sinabihan niya itong umuwi na. Pagkatapos niyang sabihin iyon, walang awa niyang isinara ang pinto at hindi pinapasok ang bata. Samantala ang nanay naman ng bata ay agad ding sumakay ng eroplano papuntang China. Samantala ang batang hindi pinapasok sa bahay ay hindi sumuko. Makikitang natulog na lang siya sa hagdanan. At kinuha ang cellphone para mag-aral ng Chinese. Hanggang sa kinaumagahan dahil sa ingay ng isang motor, ay nagising siya. Nang makitang nakaalis na ang kanyang ama, sumakay agad ang bata sa isang tricycle para sundan ang direksyon ng kanyang ama. Pero kakaalis lang nilang dalawa, dumating naman ang nanay ng bata sa address na iyon. Jolien, Tai Feng, kagabi pa kayo nang gugulo, tapos ang aga-aga ngayon nagsisimula na naman kayo. Ano ba talaga ang gusto niyong mangyari? Pasintabi po, alam niyo po ba kung saan nagpunta ang nakatira dito? May mahalaga po kasi akong sadya sa kanya. Wala sila sa bahay, kaya nga po kayo ang tinatanong ko dahil wala sila. Malamang
Pasintabi po, kilala niyo po ba si Ginoong Jolien, model? Siya, hindi ba't siya ang sa Hengqin Bay Hotel? Anak ng Big Boss, paano naman natin siya makikilala? Ganito na lang, puntahan mo na lang siya roon. Bumaba ka at pumara ng taxi. Alam ng mga driver dito kung saan iyon. Pagkarinig nito hindi na nagdalawang isip ang babae at agad na nagpunta roon. Pero pagkapasok pa lang niya sa hotel ay nagsimula na siyang sumigaw. Malakas niyang isinigaw ang pangalan ng kanyang anak. Hindi niya akalain na epektibo pala ang paraan na ito. Agad siyang pinalibutan ng maraming security guard. Ma'am, huwag po kayong mang-istorbo ng iba, pwede po ba? Tulungan niyo po ako. Nawawala po ang anak ko. Hindi ko po siya mahanap. Ma'am, huminahon po muna kayo. Pakiusap po, huwag po muna kayong gumawa ng ingay. Tutulungan po namin kayong hanapin ang anak ninyo. Pero kung maaari po ay lumabas muna kayo. Ang pangalan po ng anak ko ay Tae Poong. Galing po siyang Korea. 9 na taong gulang po. Parang awa niyo na tulungan niyo po ako. Pakiusap po, lumabas muna kayo. Huwag po kayong mag-alala. Hahanapin po namin siya. Okay po ba? Jo Ryokyon. Sa kanyang pagkadesperada, isinigaw ng babae ang pangalan ni Jo Ryokyon. Ang sigaw na iyon ay narinig mismo ng ama ng binata. Kaya naman iniutos niyang dalhin ang babae sa kanyang opisina. Ang anak mo, bakit mo hinahanap kay Jo Ryokyon? Si Jo Ryokyon ay ang sa anak ko. Ama, pagkarinig nito agad na patakbong lumabas ang tiyahin ng binata. Matapos ang tila walang katapusang pagtakbo, hininggal siyang nakarating sa silid ng matandang ginang. Dahan-dahan lang. Ano bang ikinagugulo mo ng ganyan? Si Ryokyon, anong nangyari kay Lian? May anak siya sa labas. Samantala hindi rin nagpahuli ang tricycle driver. Mabilis niyang naabutan ng ama ng bata. Kahit anong bati sa kanya ng batang lalaki. Hindi siya pinapansin ng binata. Para lang matakasan ang pangungulit ng bata. Isinugod pa niya ang sasakyan sa halamanan. Pero ang mas ikinainis ng binata ay siya na itong nasaktan. Patuloy pa rin siyang hinahabol ng bata. Kahit saan siya magpunta, laging nakabuntot sa kanya ang bata. Nang hindi na niya alam kung paano tatakasan ang bata, may bigla siyang naisip na magandang lugar. Agad siyang ngumiti, at kinuha ang kamay ng bata. Akala ng bata ay pumayag na rin sa wakas ang kanyang ama. Pero hindi niya akalain na sa istasyon na pala sila ng pulis. Batang Koreano, pero, magkamukha kayo. Taga China po ako. Yung taong yun, tatay ko po siya. Itong bata, dito muna siya sa amin. Aalagaan namin siyang mabuti. Bukas ng umaga, kukontaken namin ang Korean Embassy para kumpirmahin. Nang marinig ito agad na nakipagkamay at nagpasalamat ang binata, iniisip na sa wakas ay tatahimik na rin ang buhay niya. Pero hindi niya alam na ang kanilang tadhana, ang maglalapit sa kanila muli. Pagsapit ng gabi, sinabi ng bata sa pulis na gusto niyang gumamit ng CR. Sa CR, hindi na nag-isip pa ang pulis at sinamahan ang bata sa CR. Pero hindi naman talaga niya gustong gumamit ng CR. Kundi nag-iisip siya kung paano makakatakas sa lugar na iyon. Dito niya napansin ang exhaust fan sa itaas. Kaya mabilis niyang tinanggal ang exhaust fan. At inihagis ito sa sahig. Para palabasin na doon siya dumaan para tumakas. Samantala ang pulis na naghihintay sa labas. Pero matagal nang hindi lumalabas ang bata. Kaya nang kumatok siya at walang sumasagot, agad niyang kinuha ang susi at binuksan ang pinto. Nang makita niya ang nakabaklas na exhaust fan sa sahig, agad niyang tinawag ang kasamahan para hanapin ang bata. Hindi niya alam na isa lang itong paraan ng bata para makatakas. Nang masiguradong walang tao sa paligid, mabilis na tumakas ang bata palabas ng police station. Samantala ang lalaking pagod sa maghapon ay umuwi na rin sa bahay. Pero pagbukas pa lang niya ng ilaw, nakita niyang kanina pa naghihintay ang lola niya. Anak mo ba talaga ang batang yun? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko na ang lahat, lola. Ang batang yun wala talagang kinalaman sa akin. Nasaan na yung bata? Pinalayas mo ba siya? Tatanungin kita ulit, pinalayas mo ba siya? Hindi na mahalaga kung anak mo siya o hindi. Ang batang yun, nanggaling pa sa Korea para hanapin ka. Sakto namang pumasok ang nanay ng bata. Walang sabi-sabing hiningi niya sa lalaki ang anak niya. Pero alam ng lalaki na may kasalanan siya. Kaya dali-dali niyang sinabi sa babae na ang bata ay dinala niya sa police station. Nang marinig ito ng lola, labis siyang nag-alala. Alam niyang malayo ang binyahe ng bata para hanapin ang tatay niya. Hindi nakakain at nakakatulog ng maayos, siguradong takot na yun. Kaya pinilit niya silang dalawa na pumunta agad sa police station para sunduin ang bata. Ang hindi nila alam, hinahanap na rin ng mga pulis sa istasyon ang bata. Teka, diba sabi mo hindi mo kilala ang batang yun? Bakit ka bumalik? Kayo po ba ang ina ng bata? Opo, sandali. Teka, tatanungin ko ang nanay ng bata. Siya ba ang ama ng bata? Opo, kaya pala magkamukha sila. Matapos makuha ang kumpirmasyon mula sa ina ng bata, lalong uminit ang ulo ng pulis. Galit niyang sinabihan ng binata na labag sa batas ang pag-abandona sa bata. Pero hinding-hindi nila inakala na hindi naman pala naligaw ang bata.
Sa halip sumakay pa ito ng taxi pabalik sa tirahan ng kanyang tatay. Tuwang-tuwa niyang kinatok ang pinto umaasang papasukin siya ng tatay niya. Pero sa tagal ng pagkatok niya ay wala pa ring sumasagot. Habang dismaya siyang nakaupo sa may hagdanan para magpatuloy sa paghihintay. Bigla namang bumukas ang pinto. Ikaw si Tae Pangno.